Oof! Yun, good day guys, ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. And ito yung continuation o pagpapatuloy ng ating ginagawang unit, yung E100i. And sa videong ito, malalaman ninyo yung mga kasunod na nangyari and kung paano ito ginawa and kung paano hindi ito basta-basta magagawa. So, mabait yung owner nito si John Mark, no? Shoutout sa'yo. Si John Mark de Umampo. And nakakatuwa siya. Kasi, nung sinabi ko yung mga result nitong unit na to, yung mga result ng mga ginagawa natin sa unit niya, mataas kasi yung hopes niya na magagawa no? Pero sinabi ko na sa kanya, unang-una pa, nung nalaman ko na basa, nag-chat pa lang kami. Or nasa messenger pa lang kami, wala pa sa akin yung unit. Sinabi ko na malaki ang chance na hindi sigurado, no? And nakakatuwa siya kasi sabi niya gusto pa niya mabuhay nung malaman niya na na may pagka problemado talaga yung unit kasi sabi ko baka mamaya hindi mo to magamit ng maayos kasi parang may shorting. So sabi niya, boss, wag mo na lang kayang gawin kasi papasok pa lang ako ng college. Gusto ko pang mabuhay. So, sa akin, hindi naman ganun siguro. Pero mas maganda pa rin yung nasa safety tayo. So, isa yun sa mga gusto ko sa kanya yung marunong talaga siya. No? Hindi niya ipinagwawalang bahala yung mga ganong bagay na problemado na yung unit talaga. And yun ang isa sa mga qualities na dapat makakuha natin dito. Lalong-lalo na yung mga vapors kasi yung mga units natin, pag talagang may issue na or something, wag na nating i-take for granted or ipagwalang bahala yung mga bagay na yun. Mas okay pa na bumili ka ng ibang unit kapag grabe na talaga yung condition ng unit, no? And sa mga nagpapa-repair, lalong-lalo na sa mga vapes, isa lang yung masasabi ko. And siguradong mag-a-agree sa akin yung mga nagre-repair din ng vapes, no? Sa totoo lang guys, mas gusto pa naming i-repair yung mga unit na hindi nababasa. Ang problema kasi sa mga unit na to, yung mga mod, laging may nakapatong na e-juice dun sa taas nila. So ito ay sobrang prone sa e-juice damage and halos karamihan sa mga dumarating na unit ay puro e-juice damage. Malalaman nyo yan pag nagre-repair na kayo. And alam din yan ng mga nagre-repair na mga vape. So, kapag may kinausap kami at nalaman namin na ganun ang issue, malaki ang chance na mag 50-50 kami. Ibig sabihin yung hindi sigurado talaga. No? Hindi ganun yung sa pagre-repair kasi ng vape, hindi ganun kasigurado dahil nga karaniwan sa units, water damage or e-juice damage. Karaniwan sinasabi namin sa mga magre-repair is, subukan lang natin, hindi sigurado. Kung ako tatanungin, mas okay pa sa akin na mag-repair ng mga cellphone kasi iniingatan talaga sa tubig yan and halos laging malayo sa tubig. Di ba? Hindi katulad ng mga vape. Okay, so proceed na tayo dito sa gagawin natin and susubukan na nating tingnan ko ano yung nangyari dito. Okay, so sa part na to, play na natin. Sa part na to, isang makikita nyo is medyo nalinisan ko na yung unit. Ipapakita natin yan sa mga susunod na videos. So dito, susubukan natin baklasin ito. Imbestigahan natin kung ano nangyari sa loob ng battery. And kung saan pumasok yung tubig. No? So dito, pag tinanggal nyo yung top area, isang mapapansin nyo, yung pinakang connector ng positive area ng battery, yung positive connector. So tatanggalin natin yan. And isang mapapansin nyo dito kagad, may kalawang. So nag-isip kagad ako dito, nag-leak yung baterya. Pero I think hindi naman ganun kalaki yung chance. Pero may mga susunod tayong video, titingnan natin kung talagang galing sa baterya itong nakita natin, no? And duda talaga ako na pwedeng nag-leak yung baterya. And makikita nyo dito sa mga susunod na mga
ipapakita natin yung mga part kung saan chine-check natin yung baterya. May matututunan din kayo dito tungkol sa kung saan kung paano nyo mabubuhay yung baterya ninyo just in case na dead siya. Or kung paano matitrace kung talagang hindi na pwede. No? So dito tine-check natin yung ibabaw and tiningnan din natin yung gitna. May nakita rin tayong parang mga residue ng pagkakabasa dito. So, isang mapapansin nyo dito, yan o, tinuturo natin. Yung part na yan, parang dito galing sa mismong loob ng baterya yung issue. Tapos, tumulo siya dito sa loob. So, hindi ako sure. Sabi kasi nung owner, nabasa siya. Ngayon, kung sinabi niyang nabasa, pwedeng galing sa labas ito. At pumunta lang sa baterya. Pero pwede rin galing sa baterya yung ibang leak nito. Since halimbawa nabasa siya, then na-stress yung baterya, pwede siyang mag-leak. No? Pero doon pa rin ako sa sinasabi ng owner na nabasa siya. So sa part na to, bagyan natin nililinisan yung positive area ng battery. Kasi nga, mag-attempt tayo na buhayin yung baterya dahil deads nga siya. So na-stuck ito ng medyo matagal and posibleng shorted si unit ng mga oras na yun. Kaya siguro inubos niya yung karga ng baterya. So, dito nilalagyan natin siya ng fluid, na lighter fluid, pwede yan. So, pagdating sa ganitong procedure or task, medyo ingat kayo, medyo iwas kayo kung hindi kayo sigurado sa ginagawa nyo kasi battery po yan. Lalo na kung may power pa yung baterya nyo, malaki ang chance na delikado talaga siya. Dahil baterya nga yan. Okay? And hindi basta-basta yung baterya nito, guys. No? Yung baterya na ginamit nila dito, yung sinasabi nila na pang electric vehicles. So, malakas ito. Iba pa yung baterya ng E100 sa E100i. Yung E100i, improved siya. Ibig sabihin, mas mataas yung karga ng baterya. Kasi nga, pang ano siya. May papakita pala ako dito. Tinetesting natin itong yung battery niya. Isang makapansin nyo dito. Okay, nakita nyo ba? Sige. Balik natin ng konti. Ipapakita kasi natin dito yung basa o yung reading ng voltage. Dinikit ko dito sa part na to yung positive, then sa ilalim yung negative. 0.2. 0.2. So, mababa. Sobrang baba nung karga ng baterya niya. Sobrang baba. And negative sa akin yan. Negative yan, guys. Kasi pag ganyan, sobrang baba ng floating voltage, medyo duda na ako dyan. Pag ganun kababa yung nakita nyo, medyo magduda na kayo, guys. So, susubukan ulit natin na i-assemble itong unit and ikakabit natin itong positive connector. Siyempre, ibabalik din natin itong yung top deck niya o top plate. Ganito ang itsura ng top plate niya. Mukhang matibay naman, no? Yung mga ganyan hindi yan prone sa basag kasi nga bukod sa makapal ganun lang siya kaliit. Usually yung mga medyo mahina, yung mga medyo malalapad na klase, so mas prone sila sa pagkalas. Dito pinapakita natin yung board. Kita nyo, medyo malinis na yan. Ipapakita rin natin kung paano natin nilinisan yan. Pero takot ako doon sa paglilinis. No? Tinanggal ko rin yung LCD para bukod sa hinihinang natin yung mga pyesa sa ilalim ng parte ng LCD. No? Tinanggal na rin natin dito pala yung positive. Ipapakita ulit natin itong reading niya. So dito pala pinapakita natin yung voltage 3.6. Okay, 3.7. So dito kinakabit na natin yung positive connector papunta doon sa negative. Pero isang mapapansin nyo dyan, guys, hindi ko kaagad siya ikinabit. Ang ginagawa ko, chine-check ko siyang ganyan. Ipaalala ko, guys, 3.7 1A yung ginagamit ko dyan sa regulated power supply. So, sinusubukan ko siyang pabangunin kung kaya dun sa simpleng ganun. Kasi may mga baterya na
Okay, pakita ko ulit yung ano. May mga baterya na madaling maka-pick up ng power kung okay pa talaga siya. So dito chinek ulit natin yung floating. I mean yung voltage niya 0.260 something. Ibig sabihin kumuha siya ng power kasi kanina 0.200. Oof.